mayroong isang bansa na sinabing hindi na makababangon. Kahit pa huminto ang mundo at ipinahayag ng mga eksperto na sila'y mabibigo, ang bansang ito ay hindi tumigil. Nagtayo sila ng mga paaralan kahit nagugutom. Wala man silang makain, nagsalita sila tungkol sa industriya ng hinaharap. Kahit tinawag itong walang kabuluhang hamon, tahimik at tapat silang lumakad sa sarili nilang landas. Sinabi ni Dr. Carter, isang eksperto sa mga issue sa Far East, na aabutin ng 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Ang ulat mula sa US State Department ay nagbigay konklusyon din na imposible para sa bansa na maging malaya. Sa kabila ng pagdeklara ng buong mundo ng kanilang pagkabigo, may isang bansa na binaligtad ang lahat ng mga hula at tumayo sa tuktok. At ang bansang iyon ay sa wakas natupad ang isang pangarap na hindi maaabot ng walang hamon na maituturing na kabaliwan. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Ngayon, ikukuwento ko ang kwento ng himalang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe. Ang iyong suporta ay malaking lakas para sa akin. Simulan na natin. Ito ay isang klase na may napakataas na antas ng kompetisyon sa pagpaparehistro. Nag-apply ako dahil sa pamagat na Global Strategy and Strategic Competition. Ngunit sa unang klase, ang sinabi ng propesor ay, suriin natin ang mga bansang nabigo sa post-war reconstruction. Ako'y lubos na naengganyo. Malinaw na nakasulat sa silabus ang global strategy, ngunit tanging tungkol sa mga nabigong bansa lang ang sinasabi ng propesor. Ang mga mag-aaral sa paligid ko ay parehong bigo ang mukha. Pumunta ako rito upang matuto ng global strategy. Ang aking pangalan ay Tyler. Nag-aral ako ng International Political Economy sa Harvard Kennedy School. Mula pagkabata, interesado ako sa mundo at mga relasyong internasyonal at mayroon akong malaking pangarap na maging isang pangunahing tao na mangunguna sa Amerika sa hinaharap. Kaya naman, interesado ako sa ganitong uri ng klase. Dahan-dahang lumakad ang professor habang kinuha ang yeso. Sa bawat pagsulat ng pangalan, lumalabas ang bigat ng kapaligiran ng klase. Ibinalik ko ang aking panulat. Nawalan na ako ng interes. Ano ang karaniwan sa mga bansang ito? Tanong ng propesor. Corruption, alitan sa pagitan ng mga sekta, walang pambansang bisyon, bulong ng mag-aaral sa tabi ko. Ganoon din ang naisip ko. Hindi ako nag-enroll sa klase na ito para makinig sa mga malungkot na kuwento. Ilang estudyante ang nagsimulang bumulong. Baka kailangan ko nang mag-drop. Iniisip ko rin yan. Sa totoo lang, nag-alinlangan din akong gawin yon dahil panahon pa ng pagbabago ng enrollment. Ngunit biglang huminto ang yeso ng propesor sa isang sulok ng pisara. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At dahan-dahan niyang isinulat ang isang salita. Pilipinas. Agad na nagulantang ang klase. Napasandal ako. Ano po? Pilipinas? Bakit nandoon ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay hindi nabigong bansa. Ito ang bansa ng Sampaguita Tech, Tamaraw Motors, Apo Electronics. Hindi ba ito ang bansa na nangunguna sa mundo sa J-Top? Tumingin sa akin ang estudyante sa tabi ko at nagkibit balikat. Sabi ng ekspresyon niya, nagkamali yata si Profesor. Dahan-dahang tiningnan ng Profesor ang mga estudyante. At mahinahon siyang nagsalita. Ngunit mga Ginoo at binibini, mayroon lamang isang bansa na binaligtad ang lahat ng lohika. Napatigil ako sa paghinga. Ang bansang ito ay walang isang dahilan para magtagumpay. Ang tinig ng propesor ay umalingaw-ngaw sa klase. Ito ay noong 1993. Matapos ang dakilang pagsubok, Great Test, na halos bumuwag sa bansa. Sila ang pinakamahihirap na bansa sa Asya. Ang antas ng pamumuhay nila ay katulad ng sa pinakamahihirap na bansa sa Africa noong panahong iyon. Naging tahimik ang klase. Ang mga estudyanteng bumubulong ay tumahimik, nagugutom ang buong bayan. Ang mga lungsod ay naging mga guho. 60%, 60% ng mga tahanan ang nasira. Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Mga pabrika, halos wala. Kalsada, ospital, paaralan lahat ay bumagsak. Karamihan sa infrastruktura ay nawasak. Napasinghap ako. Alam kong dumaan sila sa krisis,
Pero hindi ko inakala na ganito kalala. Kahit anong bansa sa mundo ay mahihirapang makabangon mula sa ganitong mga guho, sabi ng propesor. Ano sa tingin ninyo ang naging pagtatasa ng pandaigdigang komunidad noong panahong iyon? Tiningnan ng propesor ang mga mag-aaral. This country will not survive. They will be poor forever. They cannot progress without external aid. Napatigas ang katawan ko. Gayunpaman, nagpos ang propesor. Ano na ang nangyari sa bansang ito ngayon? Nakatutok ang klase. Ito ay isa sa top 10 na economic powers sa mundo. Isang higante sa semiconductors, sasakyan, shipbuilding, at industriya ng elektronika. Isa rin itong cultural giant, at isa itong bansang demokratiko. Hindi ako makapaniwala. Nangyari ito sa loob lamang ng 3 taon. Paanong naging posible ito sa loob ng 3 taon? Tanong ng propesor. Bakit hindi ito nagawa ng Vietnam, ng Iraq, ng Afghanistan? Ang mga bansang ito ay hindi naman mas masahol ang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Ang ibang bansa ay sagana sa langis. Ang iba ay nakakuha ng mas maraming tulong internasyonal. Binuksan ko ang aking kuwaderno. Biglang naging interesado ako sa kuwentong ito. Kaya, bakit Pilipinas lang ang nagtagumpay? Tumama ang tanong ng professor sa aking isip. Bakit? Sa totoo lang, bakit Pilipinas lang? Ang paghahanap ng sagot sa tanong na ito ang ating magiging gawain ngayong semestre, sabi ng propesor. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nabigong post-war reconstruction na kaso, matutuklasan natin ang kabaligtaran ang mga kondisyon para sa tagumpay. At susuriin natin kung paano nagawa ng bansang Pilipinas ang himala. Agad kong naunawaan. Ang klase na ito ay hindi tungkol sa mga nabigong bansa. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa nagtagumpay na bansa. Nahiya ako sa sarili ko na nag-iisip na mag-drop. Sa susunod na klase, sisimulan na natin ang pag-uusap tungkol sa Pilipinas, sabi ng propesor. Magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung ano ang mga pinili ng bansang ito. Nang matapos ang klase at palabas na ako, kinausap ako ng estudyante sa tabi ko. Hindi ka na rin magdadrop, di ba? Hindi na, sagot ko. Ako rin. Bigla akong naging curious. Ano nga ba ang ginawa ng Pilipinas? Ganoon din ako. Habang pauwi, patuloy akong nag-iisip. Isang bansa na nagsimula sa mga guho. Isang bansa na walang dahilan para magtagumpay, ngunit naging bansa na pinag-aaralan ng mundo. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Hindi ako makapaghintay para sa susunod na klase. Naging interesado ako sa bansang Pilipinas. Sa susunod na klase, nagpatuloy ang propesor. 60% ng mga tahanan ang nawasak. Halos walang pabrika, at ang mga kalsada ay naputol. Ipinakita sa screen ang mga larawan. Mga gumuho na gusali, mga lungsod na naging guho. Napasinghap ako. Walang disenteng ospital. Ganon din sa mga paaralan. Napakataas ng panganib na kumalat ang mga sakit. Hindi ko maisip, kung ganito kalala ang sitwasyon, hindi ba't antas na ng paglaho ng bansa? Kahit anong bansa sa mundo ay mahihirapang tiisin ang ganitong kalaking pagkawasak, mariing sabi ng propesor. Ngunit sa sitwasyong ito, ang Pilipinas ay gumawa ng pinakakakaibang desisyon sa mundo. Kakaibang desisyon? Nag-umpisa sila sa pagtatayo ng mga paaralan. Paaralan po? Ang normal na bansa ay nagre-restore muna ng mga residential facilities. Pagkatapos, inaayos ang mga kalsada, nagtatayo ng mga ospital, at nagtatatag ng mga industrial facilities. Iyan ang lohika. Tama po, sabi ko. Ngunit binaligtad ng Pilipinas ang lahat ng ito. Natahimik ang klase. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, bakit po? Bakit nag-umpisa sa mga paaralan? Ngumiti ang propesor. Ganito ang naisip ng mga pinuno ng Pilipinas. Wala tayong likas na yaman. Walang langis, walang mineral. Maliit lang ang lupain. Kung gayon, paano tayo mabubuhay? Napatigil ako sa paghinga. Ang sagot ay tao. Nagkonklusyon sila na tanging ang mga taong may edukasyon lang ang tanging yaman ng bansa. Kinilabutan ako. Nagtayo sila ng mga paaralan na gawa sa lupa at kawayan sa bawat nayon. Kusang loob na naghurno ng ladrilyo ang mga residente
at gumawa ng mga silid-aralan. Ang mga guro ay nagturo kahit hindi sapat ang bayad. Ipinakita ang mga larawan, isang maliit na paaralan na gawa sa lupa. Ang mga bata ay nag-aaral sa loob. Ang literacy rate sa Pilipinas ay 78% noong 1993 na tumutugma sa mga antas ng developing countries. Ngunit bumagsak ito sa ibaba ng 30% sa kalagitnaan ng 2000s, sa loob lamang ng 15 taon. At halos nalutas ito noong 2010s. Hindi ako makapaniwala. Paano naging posible ito? Dahil inuna nila ang pagtatayo ng paaralan. Dahil pinapunta nila ang mga bata sa paaralan kahit nagugutom sila, diin ng propesor. Nagkonklusyon na ang Pilipinas sa puntong iyon, ang edukasyon lang ang daan para iligtas ang kinabukasan. Isinulat ko sa aking kuwaderno, ang edukasyon ang tanging yaman. At gumawa sila ng isa pang desisyon. Isang revolusyon sa kalusugan at kalinisan, patuloy ng propesor, ang gobyerno at mamamayan ay nagkaisa at nagsagawa ng isang pambansang laban para sa kalinisan at sanitation. Ang pambansang vaccination rate ay tumaas sa pinakamataas na antas sa mundo. Inayos ang water supply at sewerage system, at ang disease rate ay bumaba ng higit sa kalahati sa loob lamang ng ilang taon. Incredible. Posible ba ang ganitong bilis? Pero hindi pa ito ang katapusan. Nagkaroon ng kampanya ng pag-iimpok sa bigas. Rice Saving Campaign. May kakaibang sabi ang propesor. Noong panahong iyon, kulang sa bigas ang Pilipinas. Kaya, kusang loob na nagtipid ng bigas ang mga mamamayan. Kumain sila ng kamote at saging, sweet potato and banana. Bilang kapalit, ang pag-iisip ay, kung bawasan namin ng kaunti ang aming kinakain, maliligtas ang bansa. Nagulat ako. Aling bansa sa mundo ang magbabago ng diet ng buong mamamayan para tulungan ang bansa? Mayroon pang mas nakakagulat. Ang laban kontra daga, fight against rats. Nagsimulang tumawa ang mga estudyante. Hindi ito nakakatawa. Ito ay isang issue ng survival, paliwanag ng propesor. Tinatayang umabot sa 90 milyong rats ang populasyon at ang pagkawala ng butil ay umabot sa 8%. Kaya, ang buong bansa ay nagsagawa ng isang digmaan ng daga at nakahuli sila ng 41.54 tapak milyong rats sa loob ng 20 araw. 41.54 milyon? Ang mga estudyante ay nagdala ng tails ng daga sa paaralan at ipinagpalit ito sa lapis at kuwaderno. Nawalan ako ng salita. Hindi lang ito problema ng kalinisan. At sa wakas, ang National Savings Movement. Dahil mahirap, pinili ng mga mamamayan na mag-impok para sa kinabukasan sa halip na gumastos. Ang savings rate ay lumampas sa 20%. Ang pag-iimpok na ito ang naging core ng pondo para sa industrialisasyon sa huli. Nagkonklusyon ang propesor. Nang gumuho ang lahat, sinimulan ng Pilipinas ang muling pagbangon mula sa mga bata. Sa bansang ito, kahit ang kalinisan ay naging laban ng komunidad, isang subo ng kamote ang nagligtas sa bansa. Bumuntong hininga ako ng malalim. Mga Ginoo at binibini, iyan ang reconstruction ng Pilipinas. Hindi ito iniutos ng gobyerno. Ang mga mamamayan ang kusang loob na kumilos ng magkasama. Lumalampas sa pagkabigla, nagsisimula akong makaramdam ng paghanga. Ito ay isang bagay na hindi matatagpuan kahit saan sa mundo. Pinili na ng mga Pilipino ang kanilang kinabukasan sa puntong ito. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking puso. Magagawa ba ito sa Amerika? Sa Europa? Umiling ako. Malamang imposible. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna tayo ngayon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa Pag-asa Steel ng Mindanao. Kung paano nagtayo ang isang bansang walang-wala ng pinakamahusay na steel mill sa mundo. Dahan-dahan kong isinara ang aking kuwaderno. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Mas lalo akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Nagbukas ang propesor ng bagong material. Kaya, pag-usapan natin ang tungkol sa Pag-asa Steel. Noong kalagitnaan ng 2000s, ang Pilipinas ay halos isang barren land pagdating sa paggawa ng bakal, mariing sabi ng propesor. Ngunit inanunsyo ng Pilipinas na magtatayo sila ng world-class steel mill.
Ano ang naging reaksyon ng mundo? Tinawag nila itong biro. Ano ang bakal ng isang bansang walang makain? Naiintindihan ko. Iyan ang magiging natural na reaksyon. Ngunit may mas nakakagulat. Diin ng propesor. Hindi lang ito maliit na steel mill. Sinabi nilang magtatayo sila ng world-class, large-scale steel mill. Tumawa ang mundo. Wala naman silang anumang bagay, pero malaki ang pangarap. Ngunit nakikita ng Pilipinas ang future, paliwanag ng propesor. Para makagawa ng sasakyan, makagawa ng barko, kailangan nila ng large-scale steel. Noong panahong iyon, malaki na ang pinapangarap ng Pilipinas para sa hinaharap. Ngunit mga Ginoo at binibini, ang Pag-asa Steel ay hindi binuo lamang sa pamamagitan ng pondo mula sa gobyerno o Amerika, idinagdag ng propesor. Ito ay isang steel mill na binuo sa pamamagitan ng pawis ng buong mamamayan ng Pilipinas, na kumita ng foreign currency. Ang mga mamamayan ang kumita ng foreign currency? Hindi ko maintindihan. Noong 1990s at 2000s halos walang foreign currency ang Pilipinas. Sa puntong ito, libu-libong kabataang Pilipino ang nagtungo sa Germany at Middle East, paliwanag ng propesor. Bilang overseas Filipino workers, OFWs, minero, construction workers, at nurses. Ipinakita ng propesor ang mga larawan. Mga Filipino miners sa pasukan ng minahan sa Germany. Mga Filipino nurses na naglalakad sa mga koridor ng ospital sa Europa. Nagtrabaho ang mga minero sa dilim, nagmimina ng karbon at mineral. Ang mga nurses ay nagtrabaho ng walang katapusang heavy labor sa mga ospital sa ibang bansa, humina ang boses ng propesor. Ang foreign currency na ipinadala nila ay umabot sa higit sa 150 milyon. Ang inang 150 milyon. Ang pawis ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang sarili sa mga minahan at ospital sa ibang bansa ay nakasawsaw sa pundasyon ng Pag-asa Steel. Napatigil ako. Ito ay isang pambansang proyekto. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Patuloy ng propesor. Ang mga Pilipino ay nagtipid ng bigas, naghati-hati ng uling, at nagbawas ng gastos sa labas. At inipon nila ang pera na iyon para sa bansa. Savings na naman? Ang pag-iimpok na ito ang naging matatag na pundasyong pinansyal ng Pag-asa Steel. Ipinakita ng propesor ang isang graph. Ang mga remittances mula sa mga OFW, ang tulong sa reconstruction mula sa Amerika, at ang pambansang pag-iimpok. Ang tatlong ito ang nagkaisa at sinimulan ang pinakamalaking industrial project sa kasaysayan ng Pilipinas. Mariing sabi ng propesor. Hulyo 2003, ang Pag-asa Steel ay pumasok sa unang produksyon, 1.03 milyong tonelada sa isang taon. Ito ay humigit kumulang 50% ng industriya ng bakal ng Pilipinas noong panahong iyon. Ngumiti ang propesor. Ngunit may nangyari na nakagulat sa mundo. Ano po? Nakamit nila ang full profit sa loob lamang ng isang taon mula sa operasyon. Nanlaki ang mata ko. Noong panahong iyon, halos lahat ng state-owned steel mills ay nalulugi. Karaniwan na ang maghintay ng 10 taon bago kumita ang isang steel mill matapos itong itayo. Ngunit ang Pilipinas ay kumita sa unang taon. Isang unprecedented na kaso. Ang mas nakakagulat pa ay ang kalidad, diin ng propesor. Gumawa sila ng kalidad na hindi inaasahan kahit ng mga engineer mula sa Amerika at Germany. Paano? Ang steel slabs mula sa Pag-asa ay may mababang defect rate at mahusay na uniformity. Mayroong record ng pagtatasa ng isang Amerikanong engineer na nagsasabing, ang defect rate ay mas mababa kaysa sa aming produkto. Hindi ako makapaniwala. Ang mga lokal na industriya ang unang sumuporta. Ang Tamaraw Motors ay hindi makakagawa ng sasakyan ng walang Pag-asa Steel. Ang bilis ng domestication ng industriya ng sasakyan ay nabawasan ng higit sa 10 taon salamat sa Pag-asa Steel, paliwanag ng propesor. Mula sa unang taon ng operasyon, nagkaroon ng steel panic kung saan hindi na maabot ng supply ang demand. Panic po? Ang mga order mula sa ibang bansa ay mabilis ding tumaas. Lumawak ang export sa Southeast Asia, Middle East, at Europa. Nagkaroon pa ng kakaibang pangyayari kung saan binibili ng mga kumpanya sa Amerika ang bakal mula sa Pilipinas. Nawalan ako ng salita.
Sa international market, lumaganap ang ganitong salita. Kung sinabi ng Pag-asa Steel na magbebenta sila ng dami, kailangan mong pumila ng maaga para makuha ito. Ibinuklat ng propesor ang slides. 1.03 milyong tonelada noong 23, 2.6 milyong tonelada noong 26, 5.7 milyong tonelada noong 28, 8.5 milyong tonelada noong 2011. Pagkatapos, kasama ang iba pang steel mills, tumalon ang Pilipinas sa third largest steel power sa mundo. Third largest, ang bilis ng paglago na ito ay unbelievable, papalapit sa world record. Nagkonklusyon ang propesor. Ganito ang pagtatasa ng international steel industry sa Pag-asa. Steel, world-class quality. Highest productivity level, over 90% equipment utilization rate, at strongest sustainable cost competitiveness. Masigasig akong nagsulat sa aking kuwaderno. Ang Pag-asa Steel ay world champion mula nang ito ay itayo. Iniulat ng American media na, kung gagawa ang Pilipinas ng bakal, magbabago ang steel order ng mundo. Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Ang Pilipinas ay hindi gumawa ng bakal. Tinunaw nila ang kinabukasan. Napasinghap ako ng walang salita. Ang mill na ito ay hindi itinayo ng gobyerno. Itinayo ito ng mga mamamayan. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. Ang mga minero sa Germany, ang mga nurses sa ospital, ang mga nag-impok na mamamayan, ang mga OFW. Ang lahat ng taong ito ang magkasamang bumuo ng mill. Ang Pilipinas ay ang bansang ang buong mamamayan ang nagtatag ng industrial base. Tumango ako. Ang himala ng bansang ito ay hindi nagkataon. Nagtanong ang propesor. Ilang sasakyan ang meron sa Pilipinas noong 1998? Sumagot ang isang estudyante. Mali, mahinahong sinabi ng propesor. 28,000 sasakyan. Lang wampatsen. At karamihan sa mga ito ay militar at gobyerno. Nagulantang ang klase. Napasinghap ako. Unbelievable. Ngunit sa sitwasyong ito, inanunsyo ng Pilipinas na magtatayo sila ng superhighway, sabi ng propesor. Superhighway na may ganoong karaming sasakyan? Ano sa tingin ninyo ang sinabi ng mundo? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Sinabi ng Amerika na it's not economically viable. Nagpayo ang Europa na dapat magsimula sa mas maliit na kalsada. Tumutol ang mga lokal na akademiko na it is a reckless act that will waste the national budget. Natural lang. Ganoon din ang iisipin ko. Tumutol din ang mga mamamayan. Wala na ngang sapat na makain, para saan pa ang superhighway, patuloy ng propesor. Ngunit ang Pilipinas ay nagpinta ng mas malaking pangarap sa kabaligtaran. Mas malaki. Hindi ito kalsada. Ito ay isang ugat. Kung may ugat, dadaloy ang dugo. Diin ng propesor. Ito ay isang ideya na hindi matatagpuan kahit saan sa mundo. Hindi sila gumawa ng kalsada dahil may sasakyan. Gumawa sila ng kalsada para tawagin ang kinabukasan ng sasakyan. Kinilabutan ako. 428 kilometro ang haba. Isang super large construction na nangangailangan ng pagtatabas ng bundok, pagpuno ng ilog, at paghuhukay ng lupa. Ipinakita ng propesor ang slides. Ngunit gaano katagal sa tingin ninyo ang inabot? Natahimik ang mga estudyante. Natapos ito sa loob ng 2 taon at 5 buwan. What? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi naniwala ang mundo. Hiningi pa nilang ulitin ang survey, sabi ng propesor. Ito ay naging isang kaso na verified ang record sa kasaysayan ng world construction. Ibinuklat ng propesor ang mga larawan. Construction site na kinunan sa gabi. Ang mga headlights ng sasakyan ay nagbibigay liwanag sa lugar ng trabaho. Ginamit nila ang mga headlights ng sasakyan bilang ilaw sa gabi. Nagtrabaho ang mga manggagawa sa dali ang 4-hour shift. Nawalan ako ng salita. Hulyo 7, 2007, binuksan ang daang Maharlika Superhighway. Ipinakita ng propesor ang larawan ng opening ceremony. At naganap ang isang himalang pagbabago. Anong pagbabago? Tingnan ang car ownership ng Pilipinas. W8,000 noong 2007, 520,000 noong 2017, 2.2 milyon noong 2020-27. Nagulat ako sa graph. Isang explosive increase.
Ang daang Maharlika ay naging national artery na nagpabago sa industrial map ng Pilipinas mismo, paliwanag ng propesor. Dati, aabutin ng higit sa 15 oras mula Maynila hanggang Cebu. Sa panahon ng tag-ulan, mapuputol ang kalsada at matitigil ang logistics sa loob ng ilang araw. Maaari kong isipin. Pagkatapos ng pagbubukas, posible na ang paglalakbay sa loob ng 6 na oras. Ang mga produkto mula sa buong bansa ay mabilis na gumagalaw, na nakasentro sa Maynila at Cebu, patuloy ng propesor. Ang logistics cost ay nabawasan ng 40 hanggang 60% sa maximum. Ang buong bansa ay naging isang merkado. Ang isang produkto na ginawa sa Cebu ay mabibili na sa department store sa Maynila. Ito lang, ang competitiveness ng industriya ng Pilipinas ay sumabog. Naiintindihan ko. Ang mas nakakagulat pa, nagkaroon ng manufacturing belt na nabuo. Itinuro niya ang mapa. South ng Maynila, Laguna, Batangas, Cebu, at hanggang Davao. Gumuhit ng linya ang propesor gamit ang kanyang daliri. Ang linyang ito ang naging puso ng manufacturing ng Pilipinas. Ang Sampaguita Tech, Apo Electronics, Tamaraw Motors, Pag-asa Steel lahat ay lumago sa tabi ng aksis na ito. Napasinghap ako, ang mga lugar na dinaanan ng highway ay naging mga lungsod. Lahat ay sumabog sa paglago, ipinakita ng professor ang population graph. 70 hanggang 75% ng industriya ng Pilipinas ang nag-concentrate sa Manila-Cebu axis. Bifenjetsishawu? Hindi lang yon. Ang proseso ng pagtatayo ng daang Maharlika mismo ang naging catalyst para sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng Pilipinas, paliwanag ng propesor. Ang civil engineering na isang barren land ay umunlad. Nakakuha sila ng kapasidad sa pagtatayo ng tulay at tunnel ng highway. Ito ang naging technical base para sa overseas construction ng Pilipinas. Hindi ko maitago ang aking pagkabigla. Mayroong pagtatasa na. Walang Middle East construction kung walang daang Maharlika, mariing sabi ng propesor. Ang mga produktong agricultural ay nagsimulang ipamahagi sa buong bansa. Ang mga local specialty products ay naibenta sa buong bansa. Dahil sa pagbawas ng logistics cost, ang mga small and medium enterprises ay nakipagkumpetensya sa buong bansa. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay tuluyang nagbago. Ang Pag-asa Steel, Tamaraw Motors, Apo Electronics lahat ay naging global export hubs salamat sa logistics base ng aksis na ito, pagkonklusyon ng propesor. Ang linyang nagkokonekta sa Cebu at Maynila ay naging isang logistics pipeline. Ang daang Maharlika ang pinakamahalagang daan para sa Pilipinas upang tumalon sa world's largest exporting nation. Isinulat ko sa aking kuwaderno, hindi kalsada, kundi ugat. Mga Ginoo at binibini, iyan ang strategy ng Pilipinas, diin ng propesor. Ang bansang walang sasakyan ay inuna ang paggawa ng highway. Hindi ito construction kundi isang deklarasyon sa kinabukasan. Bumuntong hininga ako ng malalim. Nalito ang mundo sa bilis ng Pilipinas. Nang ginawa ang kalsada, sumunod ang industriya. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. Hindi naghintay ang Pilipinas para sa kinabukasan. Ginawa nila muna ang kinabukasan at ginawa nilang dumating ang kinabukasan. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Bakit Pilipinas lang ang nagtagumpay? Nagtanong ang propesor. Ano ang ginawa ng isang bansang walang export na produkto? Sumagot ang isang estudyante. Dapat gumawa sila ng produkto para i-export. Ganoon ang iniisip mo, di ba? Ngumiti ang propesor. Ang Pilipinas ay gumawa ng kabaligtaran. Kabaligtaran. Gumawa muna sila ng export zone kahit wala pa silang export product. Natawa ang klase. Hindi ko rin ito naintindihan sa sandaling iyon. Export zone kahit walang produkto. Noong 2008, inanunsyo ng Pilipinas ang paggawa ng Subic Bay Free Export Zone, paliwanag ng propesor. Ang overseas media at mga economic expert ay nagpakita ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Natural lang. Ang Pilipinas noong panahong iyon ay halos walang industrial base. Wala rin silang karanasan sa pag-akit ng dayuhang kumpanya. Ito ay isang bansa na politically at economically unstable. Patuloy ng propesor. Ngunit ang bansang iyon ay biglang gumawa ng industrial complex na nakatuon lamang sa export.
Hindi ito maintindihan ng mundo. Hindi ko rin ito maintindihan. Ang Subic Bay Free Export Zone ang una sa Asia. Ito ay naging modelo na kinopya ng China, Vietnam, Malaysia, at Indonesia sa huli, ipinakita ng propesor ang slides. Ganito ang sinabi ng Pilipinas sa mga dayuhang kumpanya, ang mga produktong ginawa dito ay maaaring i-export ng walang buwis. Magbibigay kami ng mura at tapat na paggawa. Gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng suporta. Mga radical conditions. Sa simula, iilan lamang ang mga kumpanya sa Europa ang dumating. Ngunit pagkatapos, dumagsa rin ang mga kumpanya mula sa Amerika at Asia. Ipinakita ng propesor ang mga larawan. Ano ang naging reaksyon ng overseas media? Tanong ng propesor. Iniulat ng American at British media na mabibigo ang Pilipinas dahil wala itong industrial base. Tinitingnan nila na walang charm ang mahirap na Pilipinas para makaakit ng dayuhang kumpanya. Ganoon din ang iisipin ko. Laganap din ang skepticism sa mga corporate analyst. Masyadong malaki ang risk para sa mga kumpanya sa Amerika na pumasok sa Pilipinas. Nagpause ang propesor. Ngunit sa loob lamang ng 12 taon pagkatapos ng pagbubukas, ang tono ng overseas media ay tuluyang nabaligtad. Mula sa simula ng pagbubukas, dumagsa ang mga dayuhang kumpanya. Ang 6,000 na initial employment ay tumaas sa 10,000 sa loob ng 3 taon. 10,000 katao. Sa 2000s at 2010s, daan-daang libo ang dumaan dito. Ito ang naging source ng trabaho, paliwanag ng propesor. Ang mga early export products ay toys, shoes, at garments, nagsimulang tumawa ulit ang mga estudyante. Hindi ito nakakatawa, seryosong sabi ng propesor. Ang Pilipinas ay natuto ng higit pa sa simpleng assembly, natuto sila ng equipment maintenance, component replacement, production management, at process improvement. Tumango ako, nagsimulang magulat ang mundo. Ang bilis ng mga kabataang Pilipino sa pag-aaral ng teknolohiya ay abnormal, diin ng propesor. Ang Subic Bay Free Export Zone ang naging catalyst para sa full-scale blooming ng industriya ng elektronika ng Pilipinas. Gumawa sila ng mga watch, cassette, TV components, at semiconductor sub-processes, at pinalaki nila ang teknolohiya ng mga lokal na kumpanya. Sinimulan kong isulat sa aking kuwaderno. Ang bilis ng paglago ng Apo Electronics at Sampaguita Tech ay tumaas ng husto dahil sa impluensya ng zone na ito. Ipinakita ng professor ang graph. 10.5 milyon ang export value ng Pilipinas noong 2002. 2,000 bilyon noong 2017. 200-fold increase sa loob ng 15 taon? Imposible ito kung walang free export zone, mariing sabi ng propesor. Karamihan sa pagtaas ng export ng Pilipinas noong 2000s ay mga produkto na ginawa sa Subic Bay Free Export Zone. Ito ang nagdala ng 6 hanggang 7% ng kabuuang export. Napasinghap ako. Binago ng overseas media ang kanilang pagtatasa. Ang kalidad ng paggawa ng Pilipinas ay lumampas ng husto sa inaasahan. Ang Subic Bay ay isang modelo para sa bagong industrial zone ng East Asia, patuloy ng propesor. Ang tagumpay ng Free Export Zone ay humantong sa pagtatatag ng Mactan National Industrial Complex. Ang Subic at Mactan ay lumago sa pinakamalaking industrial production cities sa Pilipinas. Tumingin ako sa mapa at hinanap ang Subic. Pagkatapos ng tagumpay ng Subic, mabilis na lumaganap ang mga industrial complex sa buong bansa. Sa partikular, ang Cebu National Industrial Complex ay naging isang malaking tagumpay at nabuo ang dalawang pangunahing aksis ng export ng Pilipinas. Nagkonklusyon ang propesor. Ang Subic Bay Free Export Zone ay hindi lang isang industrial complex. Ito ang unang tarangkahan na nagbukas ng Pilipinas sa world market. Ito ang cradle ng electronics at precision manufacturing ng Pilipinas. Ito ay naging isang success model na pinag-aaralan ng World Bank at United Nations. Kinilabutan ako. Ang kasalukuyang economic tukko, special zone, ng China ay tumitingin din sa modelo ng Subic, diin ng propesor. Ang bansang walang export product ay inuna ang paggawa ng export city. Hindi naghintay ang Pilipinas para sa merkado. Gumawa sila ng merkado. Isinulat ko sa aking kuwaderno. Ang Pilipinas ay ang bansang gumawa muna ng lungsod, hindi ng tarangkahan,
para makapasok sa world market. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna ang klase ngayon. Dahan-dahan kong isinara ang aking libro. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Nagsimula ang klase sa susunod na linggo. Mahinahong nagsalita ang propesor. Ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang gobyerno, kundi ang mga mamamayan. Muli akong napasandal. Nagkaroon ng Barangay Pag-asa Movement Village Hope Movement, paliwanag ng propesor. Nagsimula ito noong Abril 22, 2010, na may layuning mapabuti ang kapaligiran ng 30,000 nayon sa buong bansa. Ipinakita ng propesor ang mga larawan. Ang Pilipinas Rural Area noong 2000s. Ang sitwasyon ay kritikal. Ang kita ng mga magsasaka ay mas mababa sa 1/3 ng kita sa lungsod. 70% ng populasyon sa nayon ay nasa kahirapan. Nagulat ako sa mga larawan. Mga bahay na may bubong na nipa, makitid na dirt roads, rundown na tanawin ng nayon. Ang mga kabataan ay mabilis na umaalis papunta sa lungsod. Ang depopulation ng nayon ay isang krisis. Nagkonklusyon ang gobyerno na imposible ang industrialisasyon kung guguho ang agrikultura, marihing sabi ng propesor. Kaya, sinimulan nila ang Barangay Pag-asa Movement. Ano sa tingin ninyo ang ginawa ng gobyerno? Tanong ng propesor. Nagbigay sila ng eksaktong 335 sako ng semento sa bawat isa sa 33,267 nayon sa buong bansa. Semento. Ang layunin ay repair ng tulay, wall ng bahay, at pagpapabuti ng community workshop. At inevaluate nila pagkatapos ng isang taon, paliwanag ng propesor. Ang mga nayon na may magandang resulta ay binigyan ng karagdagang semento, bakal, materyales, at budget. Ang mga nayon na walang resulta ay hindi binigyan ng karagdagang suporta. Isang competition structure. Ang pamamaraang ito ang pinakamalakas na success factor. Ang World Bank at Food and Agriculture Organization ay nag-aaral din sa estrukturang ito bilang isang rural development model, diin ng propesor. Ngunit ang nakakagulat ay tanging semento at bakal lang ang suporta ng gobyerno. Ang natitira ay ginawa ng mga tao sa nayon. Ginawa nila mismo ang mga kalsada. Nagtayo ng mga tulay. Pinalitan ang mga bubong. Nagtayo ng community warehouses. Nagtayo ng mga village assembly halls. Nagbago ang larawan. Mga residente na nagtatrabaho gamit ang mga pala at piko. Lumabas ang lahat ng tao sa nayon tuwing weekend. Hindi ito mobilization o coercion, sabi ng propesor. Voluntary mobilization ito na posible dahil may pag-asa. Napasinghap ako. Ano ang naging resulta? Ipinakita ng propesor ang graph. Mula 2010 hanggang 2019, ang pavement rate ay tumaas mula 15% hanggang 85%. Higit sa 1 milyong bahay na may bubong na nipa ang napalitan ng slate o tile roofs. Patuloy ng propesor, ang agricultural productivity ay tumaas. Tumindi ang paggamit ng fertilizer at pinalawak ang mga irrigation facility. Ang mga seed varieties ay pinabuti at tumaas ang penetration rate ng farm implements. Ang resulta, noong huling bahagi ng 2010s, nakamit ng Pilipinas ang rice self-sufficiency. Nagkaroon ng overproduction dahil sa bumper crops noong 2017 at 2018. Hindi ako makapaniwala. Isang bansa na nagugutom ilang taon lang ang nakakaraan. Ang kita ng mga magsasaka ay tumaas ng higit sa 14% sa city average. Naging 2.5 beses ito kumpara sa 2000s, diin ng propesor. Ang income gap sa pagitan ng lungsod at nayon ay bumaba ng husto. Noong huling bahagi ng 2010s, may mga salita na naririnig na mas mayaman ang rural kaysa sa city sa ilang rehiyon. Masigasig akong nagsulat sa aking kuwaderno. Ngunit mga Ginoo at binibini, ito ba ay tungkol lang sa Pilipinas? Itinuro ng propesor ang pisara. Ang Iraq ay nagkaroon ng distrust sa gobyerno. Ang Afghanistan ay may malalang tribal conflict. Ang Lebanon ay may religious division. Ang Vietnam ay inuna ang ideology. Ang North Korea ay may malakas na isolationism. Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Ngunit ang Pilipinas ay ang bansang nag-share ng pangarap ang bansa at ang mamamayan. Kinilabutan ako, ang United Nations at World Bank at 30 bansa sa Africa ay bumisita sa Pilipinas,
sabi ng propesor. Opisyal na inevaluate ng World Bank ang Barangay Pag-asa Movement bilang isa sa pinakamatagumpay na rural development models. Ang UNDP ay nagsagawa ng isang proyekto para ituro ang Barangay Pag-asa Movement ng direkta sa mga developing countries. Ang mundo ay pumunta para matuto mula sa Pilipinas. Sa katunayan, maraming bansa sa Africa ang nag-aaral at nagpapatupad ng Barangay Pag-asa Movement at nakakamit ng mga resulta pagkonklusyon ng propesor. Ang Barangay Pag-asa Movement ay hindi lang isang slogan campaign. Ito ay isang global success story na nagtaas ng pamumuhay, ekonomiya, infrastruktura at antas ng kamalayan ng rural Pilipinas sa isang henerasyon. Bumuntong hininga ako ng malalim. Ang himala ng Pilipinas ay isang himala na ginawa ng mga mamamayan. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. Walang ganitong uri ng mamamayan kahit saan sa mundo. Kinuha nila mismo ang pala dahil may pag-asa. Tumango ako. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nag-share ng pangarap ang bansa at ang mamamayan. Kung sa Amerika ito, kung sa Europa, umiling ako. Malamang imposible. Ang bansang ito ay hindi lamang isinulong ng mga pinuno. Ito ay binuo ng sama-sama ng mga mamamayan. Dapat tawagin ito ng mundo na Filipino Miracle. Nagbukas ang propesor ng bagong material. Ngayon, kumpleto na ang pundasyon. Ang tinig ng propesor ay puno ng lakas. May bakal. Nandyan ang Pag-asa Steel. May kalsada. Nandyan ang Daang Maharlika. May merkado. Nandyan ang Free Export Zone. Nandyan ang Free Export Zone. Agad kong naunawaan. Ah, ito na ang simula ng tunay na kwento. Kapag ang tatlong ito ay nagkaisa, magkakaroon ng explosion na hindi inaasahan ng mundo, diin ng propesor. Una, ang sasakyan. Noong 2000s, ang industriya ng sasakyan ng Pilipinas ay halos assembly level, paliwanag ng propesor. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng isang napakalaking deklarasyon. Gagawa kami ng Pilipinong kotse at i-export namin ito sa Amerika. Sa Amerika. Natawa ang klase. Pinagtatawanan ng mundo. Ang Pilipinas ay papasok sa merkado na isinuko na kahit ng mga car giants. Natural lang. Ngunit ang Pilipinas ay nakasiguro na ng steel. Kumpleto na ang logistics network. Natuto sila ng foreign technology sa pamamagitan ng export zone. Ipinakita ng professor ang mga larawan. At noong 2016, nagkaroon ng pangyayari na yumanig sa American market. Anong pangyayari? Ang Tamaraw Excel ay nagtala ng #1 sales sa small car class ng Amerika sa loob lamang ng isang taon. What? Napasinghap ako. Nanlaki ang mata ng mga estudyante sa klase. Alam ng Pilipinas kung paano gawing posible ang imposible. Mariing sabi ng propesor. Susunod, shipbuilding. Patuloy ng propesor. Sumagot ang isang estudyante. Sinabi nilang imposible. Tama. Ang shipbuilding ay para lang sa mga developed countries. Ang Pilipinas ay gagawa ng barko? Imposible. Tumango ang propesor. Ngunit ang Pilipinas ang unang bansa sa mundo na nagtayo ng shipyard ng walang dock design. Nang walang design? At nagtagumpay sila sa unang order para sa super large tanker. Hindi ako makapaniwala. Noong 2000s at 2010s, ang shipbuilding industry ng Pilipinas ay tumalon sa #1 sa mundo. Nakamit nila ang isang unprecedented na great reversal. #1 sa mundo. Hindi sa lupa. Itinayo ng Pilipinas ang industriya sa kalooban. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. At ang industriya ng elektronika, ibinuklat ng propesor ang slides. Tulad ng sinabi ko kanina, ang mga early export products ay toys at shoes. Ngunit sinipsip ng mga kumpanya ng Pilipinas ang electronic technology na parang sponge, paliwanag ng propesor. Mula kalagitnaan ng 2000s hanggang huling bahagi, ang Pilipinas ay nagbago sa isang electronic products exporting country mula sa radio patungong TV patungong refrigerator. Sinimulan kong isulat sa aking kuwaderno. Ang Sampaguita Tech, Apo Electronics ay lumipad sa world stage. Ang bilis na ito ng emerging industry ay unprecedented sa kasaysayan ng world economy. Nagkonklusyon ang propesor.
Mga Ginoo at Binibini, tingnan ninyo. Ang steel ang gumawa ng car. Ang galako ng car. Nagginoo at sala, naggalako na, nagginoo at binibini. Ang car ang nagpalaki ng shipbuilding. Ang shipbuilding ang nagtulak sa electronics. At ang electronics ang nanguna sa construction at heavy industry. Gumuhit ang propesor ng mga palaso sa pisara. Ang hagdan ng industriya ay binuksan ng chain reaction. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay hindi isang economic development model. Ito ay ang phenomena ng economic development mismo. Ang istrukturang ito ay hindi maaaring kalkulahin at gawin, diin ng propesor. Nakita na ng bansang ito ang kinabukasan 30 taon na ang nakakaraan. Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas na yaman. Ngunit sagana sila sa kalooban. Patuloy ang mga salita ng propesor. Pinagtatawanan ng mundo ang sasakyan ng Pilipinas, ngunit binaligtad ng Pilipinas ang American market. Ang shipbuilding ay isang negosyo na nagagawa sa pamamagitan ng size of the wheel, hindi ng teknolohiya. Ang bansang nagbebenta ng sapatos ay nagsimulang manguna sa mundo sa semiconductors. Nagkonklusyon ang propesor. Dahan-dahan akong tumango. Hindi naghintay ang Pilipinas para sa kinabukasan. Ginawa nila muna ang kinabukasan at tumakbo patungo sa kinabukasan. Tiningnan ng propesor ang orasan. Sa susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa mas nakakagulat na hamon. Isinara ko ang aking kuwaderno. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Nagbukas ang propesor ng bagong tema. Kalagitnaan ng 2010s. Nagsimula ang Pilipinas ng isang nakakagulat na hamon. Ang pagtulak para mag-host ng Manila Global Economic Summit noong 2018. Summit? Noong panahong iyon, ang per capita GNP ng Pilipinas ay mas mababa sa labing 3,000. Ang international profile nila ay napakababa, paliwanag ng propesor. Kaya, bakit nila gustong mag-host ng summit? Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Para ipakita ang economic development. Tama. Pero hindi lang yon. Tumango ang propesor. Kailangan ng Pilipinas na patunayan ang kanilang existence sa mundo. Ang summit ay isang malaking advertisement para sa bansa, diin ng propesor. Nagsimula ang bid noong 2011 sa International Expo Organization, IEO, General Assembly. 6 na lungsod ang nagbid. Manila, Cebu, Sydney, Detroit, Turin, Bergen. Ipinakita ng propesor ang slides. Napasinghap ako, tingnan ninyo. Australia, Amerika, Italy, Norway lahat ay mas developed kaysa sa Pilipinas. Itinuro ng propesor ng isa-isa. Ilan ang umatras sa yugto ng paghahanda, at ang iba ay natanggal sa IEO evaluation, at 2 finalists ang natira. Ang mga finalists, Maynila at Cebu. Magkasama ang Pilipinas? Iniisip ng buong mundo na mananalo ang Cebu, mariing sabi ng propesor. Bakit sa tingin ninyo? Ang Cebu ay may mas mataas na international profile at mas mayaman ang economic power. Malakas din ang lobbying nito sa IEO. Natural lang na isipin kong ang Cebu ang may advantage. Ito ay may mas advanced na image kahit sa loob ng Pilipinas noong panahong iyon. Ang world media ay nag-assume na ang Cebu ang mananalo. Ipinakita ng propesor ang mga newspaper articles. Ngunit hindi sumuko ang Maynila. Napasandal ako. Hindi lang ang gobyerno ang kumilos. Ang mga negosyante mismo ang sumuong. Mga negosyante. Tamaraw Motors, Sampaguita Tech, Apo Electronics, East Sea Heavy Industries. Ang mga negosyanteng ito ay pumunta sa 12 ng mga bansa at binisita ang mga miyembro ng IEO, paliwanag ng propesor. Ipinaliwanag nila ang economic growth potential ng Pilipinas. Nagpakita sila ng argumento para sa balanced development ng Asia. Malakas nilang kinumbinsi ang mga miyembro ng developing countries tungkol sa symbolic meaning ng development ng Pilipinas. Napasinghap ako. Mayroong salita sa mga records noong panahong iyon. Mas marami ang tumakbo para sa bid ng Maynila ang mga negosyante kaysa sa gobyerno, diin ng propesor. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang mga mamamayan. Mga mamamayan? Nang bumisita ang mga miyembro ng IEO sa Pilipinas, sinalubong sila ng mga mamamayan sa mga kalsada.
Nagbigay sila ng mga sulat sa mga airport at hotel. Ang mga private guide volunteers ay kusang loob na nag-apela sa image ng bansa. Ipinakita ang mga larawan. Ang mga miyembro ng IEO sa gitna ng mga nag-cheer na tao. Ang ganitong nationwide welcome ay nagkaroon ng malaking impluensya sa desisyon ng mga miyembro. Ayon sa mga memoirs sa huli, sabi ng propesor, sa gitna ng Cold War structure, nagsimulang suportahan ng Amerika at Europa ang Pilipinas bilang isang bagong center nation. Nag-concentrate ako. At noong Setyembre 30, 2011, lumabas ang resulta ng voting. Napatigil ako sa paghinga. Maynila, 52 boto. Cebu, 20 na boto. A landslide victory. Nagulantang ang klase. Hindi ako makapaniwala. Ang Maynila ay nanalo sa Cebu, na mas maraming karanasan sa hosting at mas malakas na economic power at international profile, sa napakalaking margin. Nagulat ang world media. Iniulat ng New York Times na ang tagumpay ng Maynila ay isang himalang drama kung saan ang diplomacy, ekonomiya, at mga sibilyan ay sama-samang kumilos. Ipinakita ng propesor ang mga newspaper articles. Maging ang Filipino media ay nag-evaluate na lumampas ang Maynila sa image ng isang developing industrial city. Kinilabutan ako, binaligtad ng Pilipinas ang imposible sa isang pambansang laban. Ngunit ang hosting ay simula pa lang. Ngayon, kailangan nilang maghanda, patuloy ng propesor. Nag-invest ang Pilipinas ng 4 trilyong piso sa social infrastructure. 4 trilyong piso. Nagtayo sila ng National Stadium sa Makati. Pinalawak nila ang mga airport at seaport. Inayos ang mga kalsada at riles. Nagbigay ng 100,000 hotel rooms. Na-dominate ang broadcast communication equipment. Kinumpleto ang subway lines 2 hanggang 4, naglista ang propesor. Ito ay investment na nasa antas ng rebuilding the entire nation, hindi lang summit. Nawalan ako ng salita. Para sa summit, ang broadcast technology ng Pilipinas ay tumalon sa highest level sa Asia. Ang Sampaguita Tech at Apo Electronics ay nagtaas ng kanilang electronic IT production lines sa world level, paliwanag ng propesor. At ang opening ceremony noong Setyembre 11, 2018, nagbago ang larawan. Mga taong pumuno sa Makati Stadium, state-of-the-art broadcast technology, kumpleto na ang subways at roads, gyms, at mga volunteer na pumuno sa buong lungsod. Ang lahat ng athletes mula sa buong mundo ay pinatakbo ng walang anumang insidente. Napasinghap ako. Ang parirala na pinakamaraming ginamit ng mga overseas reporters ay ang kaayusan at kabaitan ng mga Pilipino ang nagpatakbo ng event, diin ng propesor. Mula sa bus drivers hanggang sa mga volunteer, tiningnan ng buong mamamayan ang tagumpay ng event bilang national honor. Ipinakita ng propesor ang graph. Ano ang nangyari pagkatapos ng summit? Nag-concentrate ako. Ang foreign direct investment ay dumoble o nag-triple pagkatapos ng 2018. Ang pagkilala na ang Pilipinas ay isang world industrial nation ay naitatag. Ang global growth ng Sampaguita Tech Tamaraw Motors, Apo Electronics ay nag-umpisa na, patuloy ng propesor. Ang mga turista ay dumoble. Pagkatapos, nabuo ang pundasyon para mag-host ng maraming international events. Sinimulan kong isulat sa aking kuwaderno. Bago ang summit, isang tahimik na bansa sa Asia. Pagkatapos ng summit, isang bansa na nakatayo sa tarangkahan ng mga developed countries. Ang pagtatasa ay nagbago. Nagkonklusyon ang propesor. Ang Manila Global Economic Summit ay isang national branding project na sinamahan ng buong mamamayan. Ito ang spark plug para sa paglago ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ito ang catalyst kung saan tumaas ng husto ang status ng Pilipinas sa international community. Bumuntong hininga ako ng malalim. Noong Setyembre 17, 2018, kasabay ng pagbubukas ng Manila Summit, opisyal na lumitaw ang Pilipinas bilang Pilipinas sa mundo. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. Ito ang sandali kung saan ang bansang nagsimula sa mga guho ay tumayo bilang main character sa world stage. Nagsimula ang klase sa susunod na linggo. Nagtanong ang propesor. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon lang ang nagtagumpay. Bakit? Agad akong napasandal. Ito ang core mystery ng klase ngayong semestre.
Nagsimulang isulat ulit ng propesor ang mga pangalan ng bansa sa pisara. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Ang mga bansang ito ay may mas mahusay na kondisyon kaysa sa Pilipinas. Nag-aalangan ang mata ko. Kahit ganoon, bakit Pilipinas lang ang nagtagumpay? Una, Vietnam, paliwanag ng propesor. Nanalo sila sa giyera sa Amerika. Ngunit pagkatapos, nag-concentrate lang sila sa ideological unification at nabigo silang magbukas ng merkado at bumuo ng industrial base. Nag-concentrate ako. Nawala ang golden time ng post-war reconstruction. Ang corruption at bureaucracy ang naging stumbling block sa paglago, mariing sabi ng propesor. Hindi ang panalo o talo sa giyera, kundi ang vision para sa kinabukasan ang nagdesisyon. Tumango ako. Susunod, Iraq, ibinuklat ng propesor ang slides. Isang bansa na may world-class oil reserves. Ngunit nag-concentrate lang ang mga pinuno sa panandaliang pagkonsumo. Kahit may langis, bumili sila ng industrial products gamit ang langis, kaya naging hollow ang domestic industrial base. Ang lipunan ay gumuho dahil sa sectarian conflict. Isinulat ko sa aking kuwaderno, kahit may pera, wala kang magagawa kung walang pangarap. Afghanistan, patuloy ng propesor. Ang bansang nakatanggap ng pinakamatagal at pinakamalaking international aid sa mundo. Ngunit nabigo silang magkaisa ang bansa dahil sa tribal conflict. Kahit sa dami ng tulong, ginamit lang ito para mapanatili ang rehimen, hindi para sa development. Sa huli, binalik ng Taliban ang kapangyarihan. Diin ng propesor, walang bansa na nabuo sa tulong lang ng labas. Kung hindi ka kikilos ng kusa, walang himalang mangyayari. Napasinghap ako. Lebanon, ipinakita ng propesor ang mga larawan. Tinawag na Paris of the Middle East, isang higante ng edukasyon at kultura. Ngunit ang national system ay gumuho dahil sa religious conflict. Kahit mataas ang antas ng edukasyon, ang divided society ay hindi makagawa ng future strategy. Naalala ko ang Barangay Pag-asa Movement ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagkaisa ang mga mamamayan. Sa wakas, North Korea, humina ang boses ng propesor. Mas maganda ang kondisyon nila pagkatapos ng giyera kaysa sa Pilipinas. Mas maganda, ngunit dahil sa isolation, insulation, at dictatorial regime, huminto mismo ang technological development. Ang pride na magkaiba kami ang naging stumbling block sa development, mariing sabi ng propesor. Dapat ka munang matuto. Kung hindi, hindi ka makakapangunahan. Tumango ako. Gumuhit ang propesor ng 5 malalaking bilog sa pisara. Kung gayon, bakit Pilipinas lang ang nag-iisang nagtagumpay? Kinuha ko ang aking panulat. Una, future orientation. Gumawa sila ng bakal at highway kahit nagugutom sila, isinulat ng professor sa unang bilog. Ikalawa, consistent national vision. Ang direksyon lang ay hindi natinag, masigasig akong nagsulat. Ikatlo, national mobilization. Ang voluntary barangay pag-asa movement, rice savings na nakagulat sa mundo. Ikaapat, passion for education. Ang bansa na nag-umpisa sa pagtatayo ng paaralan. Ikalima, openness. Natuto at sinipsip ang teknolohiya at capital mula sa Amerika, Germany, at Europa. Nagkonklusyon ang propesor. Tiningnan ko ang 5 puntos at kinilabutan. Ang 5 ito ng sabay-sabay. Ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi himala, kundi logical result diin ng propesor. Ngunit ang race na makakagawa ng lohikang ito ay maaaring ang Pilipino lang sa buong mundo. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon lang ang nagtagumpay. Ang tagumpay ng Pilipinas ay isang structural victory. Patuloy ang mga salita ng propesor. May isang bagay na wala sa ibang bansa, conflict. Vietnam, ideological conflict. Iraq, sectarian conflict. Afghanistan, tribal conflict. Lebanon, religious conflict. North Korea, isolationism. Ang Pilipinas ay nagkaisa at pinili ang kinabukasan. Ang ibang bansa ay nakulong sa nakaraan. Nagkonklusyon ang propesor. Tumingin ako sa aking kuwaderno at nag-isip.
Habang nakikinig, kinikilabutan ako. Alam ba ng mga Pilipino kung gaano ito kahanga-hanga? Tiningnan ng professor ang orasan. Sa susunod na pagkakataon, ang huling lecture. Pag-uusapan natin ang kasalukuyan at kinabukasan ng Pilipinas. Dahan-dahan kong isinara ang aking libro. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Dumating ang araw ng huling lecture. Mahinahong nagsalita ang propesor. Ang Pilipinas ay naging bansa na ngayon na nagtuturo. Napatigil ako. 60 taon lang ang nakaraan. Sila ang pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pag-usapan natin ang tungkol sa Digital Pilipinas. Nagbukas ang propesor ng mga dokumento. E-government ang #1 sa mundo. Noong pandemya, ipinakita nila ang pinakamalakas na digital administration sa mundo. Naalala ko. Noong panahong iyon, paulit-ulit na binabanggit sa balita ang trade system ng Pilipinas. Higit sa 30 bansa ang nag-implementa ng sistema ng Pilipinas. Ang antas ng digital integration ng public administration, trade management, at logistics ay ang pinakamataas sa mundo, diin ng propesor. Hindi lang ito teknolohiya, ang operating philosophy ng bansa ay develop. Tumango ako. Susunod, semiconductors. Ipinakita ng propesor ang graph. Ang world market share ng Sampaguita Tech at future memory ay 70%. Bifan Juchisher. Smartphones, computer servers, artificial intelligence, data centers, ang digital heart ng mundo ay gumagalaw sa memory na gawa sa Pilipinas. Kinilabutan ako, hawak ng Pilipinas ang technical heart ng mundo, shipbuilding at defense industry. Patuloy ng propesor. 60% ng world ship orders ay sa Pilipinas. Kung tungkol sa LNG carriers, 90% ay sa Pilipinas. Bifanje Joshi. Ang Pilipinas ay nagpapataas ng international presence nito kamakailan sa pag-export ng defense equipment. Ang submarine technology, radar systems, at defense-related components ay mataas ang pagkilala, diin ng propesor. Ngayon, kontrolado na ng Pilipinas ang giyera, logistics, at energy movement. Napasinghap ako. Ngunit mga Ginoo at binibini, hindi humihinto ang Pilipinas dito. Ang tinig ng propesor ay puno ng lakas. Tingnan ang kinabukasan na inihahanda ng Pilipinas. Ang mga larawan ay sunod-sunod na lumitaw. Ang Sampaguita Tech ay naghahanda ng next generation AI semiconductors at foundries. Ang Tamaraw Motors ay nagde-develop ng hydrogen cars at urban air mobility. Ang Apo Electronics ay nagpapalawak ng global factories ng electric vehicle batteries. Isinulat ko ang mga ito ng isa-isa. Ang Philippine Aerospace Development Agency ay nagtutulak ng H-3 rocket at lunar exploration plan. Nagkonklusyon ang propesor. May DNA ang Pilipinas na naghahanda para sa susunod na 50 taon. Kaya, optimistic ako tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Tumingin ako sa aking kuwaderno at nag-isip. Natutunan ko ang lahat ng ito ngayong semestre. Ang bansang nag-umpisa sa paaralan. Ang bansang ang mga mamamayan ang gumawa ng bakal. Ang bansang inuna ang highway. Ang bansang inuna ang export zone. Ang bansang tumayo ng sama-sama ang mga mamamayan. Ang bansang nagpalaki ng industriya sa ibabaw ng bakal at kalsada. Ang bansang tumayo ng may dignidad sa mundo. Ang bansang naiiba sa mga failed states. At ngayon, ang bansang nangunguna sa kinabukasan ng mundo. Ibinigay ng propesor ang huling salita. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nag-aaral. Ang Pilipinas ang gumagawa ng puso ng mundo. Hindi naghihintay ang Pilipinas para sa kinabukasan. Gumagawa sila ng kinabukasan. Ibinalik ko ang aking panulat. Ang pag-aaral sa Pilipinas ay ang pag-aaral sa kinabukasan. Tumimo ang mga salita ng propesor sa aking dibdib. Dito natatapos ang klase ngayong semestre. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante. Pumalakpak din ako. Ngumiti ang propesor. Magandang semestre, mga Ginoo at binibini. Dahan-dahan kong isinara ang aking kuwaderno. At isinulat ko sa huling pahina, may isang bansa na nawala ang lahat sa dakilang pagsubok. Isang bansa na walang makain, walang bakal, walang kalsada, at walang kahit pag-asa. Ngunit nakita nila ang isang kinabukasan.
at ang bansa at ang mamamayan ay sama-samang lumakad patungo sa kinabukasan na iyon. Ang himala ng Pilipinas ay hindi numero, kundi kalooban. Ito ay serye ng mga pagpili, serye ng mga sakripisyo, at resulta ng nasyonalismo na hindi matatagpuan kahit saan sa mundo. Alam ko na ngayon, ang Pilipinas ay hindi himala, kundi ang patunay kung paano ginagawa ang himala. Niyakap ko ang aking kuwaderno sa aking dibdib. Lumabas ako at tumingin sa labas ng bintana. Hindi nagtatapos ang interes ko sa bansang Pilipinas. Gusto kong pumunta sa bansang iyon balang araw at makita ito sa sarili kong mga mata. Ang bansang nagsimula sa mga guho at nangunguna sa kinabukasan ng mundo. Ang himala na sama-samang ginawa ng mga mamamayan. Ang bansang gumagawa ng kinabukasan ng hindi naghihintay para sa kinabukasan. Dahan-dahan akong naglakad. Ang aking dibdib ay umaapoy. Hanggang dito ang kuwento ngayon. Hindi pa rin maipaliwanag ng mundo ang tagumpay ng bansang ito, ngunit alam natin, ang himalang iyon ay hindi nagmula sa lupa, kundi sa mga tao, sa mga pagpili, at sa mga sakripisyo. Ngayon na ang oras upang ibunyag ang puwersa na nagtulak sa kanila sa isang dakilang bansa. Maraming salamat sa panonood sa loob ng mahabang panahon. Maghahatid ako ng mas magandang video bukas.